Bakit hindi Amerika o Europa? Dito sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA, Terminal 3, may isang hindi kapanipaniwalang eksena ang nagaganap. Mga kababaihang taga-Ukraine, tumakas mula sa bingit ng digmaan, ang dumaragsa sa Pilipinas, lulan ng mga luha sa mata. Ang pinili nila ay hindi ang Europa na malapit sa kanila o ang Estados Unidos na isang superpower. Sa gitna ng taglamig, sa loob ng bahay na nawalan ng kuryente dahil sa pambobomba, ang pinapanood nila gamit ang pinahahalagahan nilang generator ay ang mga Pinoy teleserye at ang mga salita na pinagsisikapan nilang isulat sa kanilang mga notebook sa liwanag ng kandila ay hindi Ingles, kundi mga simpleng pariralang Filipino. Ang nakakagulat na dahilan kung bakit Pilipinas ang pinili nila ay may malalim na koneksyon sa isang pambihirang kasaysayan na tanging ang bansang ito lang ang mayroon. Bakit sa pulo na ito sa malayong Asya, inihabilin ng mga taong nasa bingit ng kawalan ng pag-asa ang lahat? Sa likod nito, nakatago ang isang kwento ng himala, isang kwentong masakit ngunit may init na nagpabago sa kapalaran ng libu-libo. Ihanda po ninyo ang inyong panyo. Ibahagi ko na ang buong kwento. Ang pagdagsa ng mga kababaihang Ukrainian sa NAIA. Ang nakakagulat na dahilan kung bakit Pilipinas ang pinili nila. Sa kasalukuyan, may isang hindi kapani-paniwalang eksena sa NAIA. Ang mga kababaihang Ukrainian na tumakas sa larangan ng digmaan. Dumarami ang mga taong sumisigaw ng pangalan ng Pilipinas sa gitna ng kawalan ng pag-asa. Sinasabing kahit sa matitinding kalagayan, kung saan wala silang kuryente, pinaandar nila ang generator para manood ng mga Pinoy teleserye at nag-aaral ng mga salitang Filipino sa loob ng madilim na silid sa liwanag ng kandila. Dahil ito sa malawak na suporta ng Pilipinas sa kanila, sa anyo ng gamot at pagkain, at maging sa pag-aalok ng mga espesyal na programa para sa tulong medikal at paglikas. Naniniwala at umasa ang mga taong nawalan ng lahat sa Pilipinas na nag-abot ng tulong sa kanila. Bilang resulta, sa maikling panahon, libu-libo ang sumali sa Filipino online community at maraming grupo para sa pagpapalitan ng impormasyon ang nabuo. Ano kaya ang nangyari sa kanila sa gitna ng digmaan? Simulan na natin ang kanilang kuwentong nakakaantig at puno ng paghihirap. Bago tayo magsimula, hilingin ko po sana ang inyong suporta sa pamamagitan ng pag-subscribe sa channel at pag-like sa video na ito, na malaking tulong sa aming paggawa ng nilalaman. Nagpapasalamat ako sa lahat ng aking taga-subaybay na kasama ko sa ngayon. At umaasa akong mananatili kayong malusog at maligaya hanggang sa katapusan ng taong ito. Kung sinusuportahan ninyo ang Pilipinas, mag-iwan ng komento na Pilipinas, laban, si Natalia, at ang simula ng digmaan. Ako si Natalia Sergeva, isang 32 taong gulang na nurse mula sa Ukraine. Bago magsimula ang digmaan, nagtatrabaho ako ng payapa sa Kyiv Central Hospital. Pumapasok ako sa umaga, nag-aalaga ng mga pasyente, at pagkatapos ng trabaho, nagluluto kami ng hapunan ng asawa kong si Mikhail. At natatapos ang isang araw. Kapag Sabado at Linggo, naglalakad kami sa parke at nakikipagkwentuhan sa mga kaibigan sa isang cafe. Hindi ko alam noon kung gaano kahalaga ang simpleng buhay na iyon. Isang araw, biglang nagkawatak-watak ang lahat. Pagkagising ko, nyanig ang bintana at may nakitang usok na kulay kahel sa malayo. Mahigpit na hinawakan ni Mikhail ang kamay ko at sinabing, "Natalia, nagsimula na. Ang kinatatakutan natin, ang ospital ay naging isang larangan ng digmaan sa isang iglap. Walang tigil ang pagdating ng mga nasugatan at halos hindi kami natutulog, pabalik-balik sa operating room at emergency room. Ang mga bata na napilayan, ang mga kabataan na nawalan ng binti, ang mga matatanda, natulala dahil nawalan ng pamilya, bawat mukha nila ay nag-iwan ng malalim na sugat sa aking puso. Isang buwan matapos ang digmaan, tinawag si Mikhail para sa mobilisasyon. Babalik ako agad. Hindi tatagal ang digmaang ito. Iyon ang huling sinabi niya. Ngunit pagkaraan ng 3 buwan,
Nakatanggap ako ng balita na nawalan ng kontak sa unit niya. Nawawala. Ang malamig at mabigat na salitang iyon ang bumalot sa buong buhay ko. Gabi-gabi, nananaginip ako ng masama. Si Mikhail, sumisigaw ng pangalan ko sa kung saan, ngunit hindi ko siya makita. Pagkagising ko, basa ng luha ang aking unan, at natatakot akong matulog muli. Gayunpaman, hindi ko maaaring iwanan ang trabaho sa ospital. Kailangang may maiwan at tumulong sa mga tao. Isang araw, nakita ko si Lola Olena sa pasilyo ng ospital. Madalas siya roon at nakita niya akong lumabas pagkatapos ng night shift ko. Tinanong niya ako, "Natalia, bakit nandito ka pa? Anong ginagawa ng isang bata at magandang babae sa ganitong lugar?" Ngumiti ako at sumagot, "Hindi ba't kailangang may maiwan para mag-alaga sa mga tao?" Ngunit ang tanong ni Lola Olena ay tumagos sa kaibuturan ng aking puso. Bakit nga ba ako naiwan? Dahil ba sa pag-asa na baka bumalik si Mikhail? O dahil ba sa pakiramdam na ang pag-alis ay nangangahulugang tuluyan na akong sumusuko sa kanya? Hindi ko alam ang sagot. Ang tanging kaya kong gawin ay magtiis sa bawat araw. Hindi na katulad ng dati ang aming lungsod. Ang mga bakas ng dating tahanan ay nakakalat sa pagitan ng mga gumuhong gusali. At sa gabi, tumutunog ang sirena ng air raid. Tumakbo ang mga tao sa mga bunker. At umiyak ang mga bata habang yakap-yakap ng kanilang magulang. Sa paulit-ulit na ganoong mga araw, unti-unti akong namanhid. Hindi ko na naramdaman ang kalungkutan, takot o maging ang pag-asa. Kumilos lang ako na parang robot para tapusin ang isang araw. Pumunta sa ospital, nag-alaga ng mga pasyente, umuwi, kumain ng canned goods, nagsindi ng kandila, nagsulat sa diary at natulog. Ilang buwan ang lumipas, nagbago ang panahon, ngunit hindi natapos ang digmaan. Sa halip, lalong tumindi, at mas maraming tao ang nasugatan at namatay. Unti-unti akong nanghina, sa pisikal at sa mental. Isang gabi, umakyat ako sa bubong ng ospital at tumingin sa kalangitan ng Kiev. Dati, puno ito ng mga bituin. Ngunit ngayon, natatakpan ito ng usok at alikabok. Wala akong makita. Bigla akong napaisip, tama ba na manatili pa ako rito? O dapat na rin akong umalis tulad ng iba? Ngunit hindi ko alam kung saan ako pupunta o paano ako aalis. Ang mga malalabong tanong lang ang gumugulo sa isip ko. At hindi ko pa alam na sa mismong sandaling iyon, naghihintay ang pagkakataong magpapabago sa aking buhay. Ang pag-asa, mula sa silangan, lalong tumindi ang digmaan. At naging mas mahirap ang trabaho sa ospital. Nagkakaubusan na ng gamot. At ilang oras lang ang may kuryente sa isang araw. Kung biglang mag-brown out, habang nag-oopera kami, kailangan naming gamitin ang flashlight para iligtas ang pasyente. Paulit-ulit ang ganitong sitwasyon. At papalapit na ako sa aking limitasyon. Isang araw, tinawag ako ng direktor ng ospital. "Natalia, kailangan ng tulong medikal sa refugee camp sa labas ng bayan. Maaari ka bang pumunta at tumulong doon sa loob ng isang linggo?" Tumango ako. Naisip ko na kahit kaunting pagbabago sa kapaligiran ay makakatulong sa akin kaysa magtrabaho sa ospital. Kinabukasan, nagbalot ako ng maliit na bag na may gamit medikal at ilang damit at nagtungo sa refugee camp. Pagdating ko, bumungad sa akin ang walang hanggang hanay ng mga tolda at mga taong pagod na pagod. Naglalaro ang mga bata sa lupa. At nakapila ang mga babae para sa rasyon ng pagkain. Sinalubong ako ni Alexander, ang pinuno ng camp. "Doktora Natalia, maraming salamat po sa pagdating ninyo. Maraming naghihirap dito dahil walang doktor." Inihatid niya ako sa temporary medical tent. Ilang pasyente na ang naghihintay doon. Matandang umuubo, batang may lagnat, at binata na pilay ang paa. Agad akong nagtrabaho nang tumitingin ako sa mga pasyente sa buong araw. Hindi ko namalayan na dumilim na. Pagdating ng gabi, dinalhan ako ni Alexander ng simpleng hapunan. Ito lang po, canned soup at isang piraso ng tinapay. Nagpasalamat ako
at tinanggap iyon. Ang mas mahirap pa kaysa gutom ay ang mukha ng mga taong walang pag-asa. Pagkatapos kong kumain at lumabas ng tolda, may isang babae na lumapit sa akin. Doktora, maaari po bang tingnan ang anak ko? Ilang araw na siyang inuubo. Sinundan ko siya papasok sa maliit na tolda. May isang batang babae, mga 7 taong gulang, ang nakahiga. Ang mukha ng bata ay maputla at tuwing humihinga siya, may naririnig akong tunog mula sa kanyang dibdib. Ginamit ko ang aking stethoscope at pinakinggan ang baga ng bata. Bronchitis ito. Huwag kang mag-alala. Bibigyan ko siya ng antibiotic. Guminhawa ang pakiramdam niya sa loob ng ilang araw. Napaluha ang babae habang hinahawakan ang kamay ko. Maraming, maraming salamat po. Doktora, lumabas ako ng tolda at sinimulang asikasuhin ang iba pang pasyente. Lumipas ang ilang oras nang biglang may nakita akong grupo ng mga babae na nagtitipon. Nakaupo sila sa paligid ng maliit na bonfire at nag-uusap ng kung ano. Dahil sa kuryosidad, dahan-dahan akong lumapit. Narinig ko ang kanilang usapan. Maari kaya talaga tayong makapunta sa Pilipinas? Narinig ko. Ang mga lalaking Filipino raw, talagang mahal na mahal ang kanilang pamilya. Ligtas daw doon. At walang digmaan. Pilipinas. Nakuha ng salitang iyon ang aking atensyon. Bakit sa Pilipinas pa? Hindi Amerika. Hindi Europa. Lumapit pa ako at nagtanong sa kanila. Paumanhin po, tungkol ba sa Pilipinas ang pinag-uusapan ninyo? Bahagyang nagulat ang mga babae at tumingin sa akin, ngunit agad na nagsalita ang isa. Opo, tama po. Pinapangarap po namin ang Pilipinas. Umupo ako sa tabi nila. Pilipinas? Bakit po Pilipinas? Sumagot ang isang babae na nasa edad middle-aged. Ang Pilipinas, tulad natin, nakaranas din ng matinding pagsubok, bagyo, kalamidad, at kahirapan. Ngunit hindi ba't nakabangon sila? At ngayon, isa na sila sa bansang may pinakamalaking sense of community sa mundo. Idinagdag ng isa pa. At saka, narinig namin na pinahahalagahan ng mga Filipino ang pamilya. May kultura silang handang magsakripisyo para sa pamilya. Tinatawag nilang bayanihan. Sandali akong hindi nakapagsalita. Ang mga taong desperado sa gitna ng digmaan ay umaasa sa Pilipinas. Hindi ko alam kung gaano ito kapraktikal na pag-asa, ngunit seryoso ang tingin nila. Kung gayon, paano kayo makakapunta sa Pilipinas? Sa tanong ko, kinuha ng isang kabataang babae ang kanyang smartphone at ipinakita sa akin. May information channel po sa social media para sa Pilipinas. Libo-libo na po ang kasali rito. Sinilip ko ang screen ng smartphone niya. Talagang napakaraming post ang naka-upload. Mga materyales para sa pag-aaral ng Filipino, pagpapakilala sa kultura, mga proseso ng visa, at maging ang rekomendasyon ng mga Pinoy teleserye. Tingnan ninyo po ito. Nagbabahagi ng impormasyon ang mga babaeng Ukrainian na nauna na sa Pilipinas. Sinasabi nila kung aling lugar ang maganda tirahan. Lalo akong nagulat. Hindi lang ito isang panaginip. Aktual na nagpaplano. At naghahanda ang mga taong ito. Nang gabing iyon, humiga ako sa aking tolda, ngunit hindi ako makatulog. Maaari kaya talaga itong maging isang bagong simula? O isa lang itong malabong pag-asa na kapit tuko sa gitna ng kawalan ng pag-asa? Hindi ko alam, ngunit isang bagay ang sigurado. Sa digmaang ito, kumakapit ang mga tao sa anumang bagay upang mabuhay, at ang bansang Pilipinas ang nagbibigay sa kanila ng bagay na iyon. Ang pagkikita at ang aral ng kasaysayan. Ang isang linggo sa refugee camp ay nagpakita sa akin ng maraming bagay. Pumunta ako roon para magbigay ng medical volunteer, ngunit ang natuklasan ko ay isang ganap na naiibang mundo. Habang nananatili ako sa camp, hindi ko sinasadyang madalas na marinig ang usapan ng mga babae. Nag-uusap sila tungkol sa Pilipinas habang kumukuha ng tubig, naglalaba, at naghihintay ng rasyon. Sa simula, inakala kong nagkataon lang, ngunit kalaunan, napagtanto kong isa na itong pang-araw-araw na gawain.
Isang hapon, tumitingin ako ng pasyente sa medical tent. Narinig ko ang boses ng dalawang babae mula sa katabing tolda. Marina, na-check mo na ba ang channel? May bagong update. Oo, nakita ko. May post daw tungkol sa isang lalaking Filipino na nakatira sa Cebu na naghahanap ng babaeng Ukrainian. Ilang taon na raw. 4,000. May pinapatakbo siyang maliit na resort. Sabi niya, tatanggapin daw pati ang mga bata. Ang kamay ko na may stethoscope ay natigilan. Hindi lang ito tsismis. Nagpapalitan sila ng konkretong impormasyon. Pagkatapos kong tingnan ang pasyente, lumapit ako sa dalawang babae. Paumanhin po, narinig ko ang usapan ninyo. Mukhang alam na alam ninyo ang tungkol sa Pilipinas. Medyo nagulat ang dalawang babae. Ngunit agad nang ngumiti ang isa at nagsabi, dito po, ang Pilipinas ay parang isang secret code na. Para sa mga taong tulad namin. Secret code? Opo. Hindi namin sinasabi ng malakas. Pero alam ng lahat na baka ang Pilipinas ang maging exit route namin. Idinagdag ng isa pa, nang magsimula ang digmaan, maraming bansa ang nagsabing tutulong sila sa Ukraine. Pero wala namang maraming lugar na pwedeng puntahan ang mga ordinaryong tao tulad namin. Ang Amerika, napakahigpit sa bisa. Ganoon din sa Europa. Pero ang Pilipinas, iba. Lalo akong naging interesado. Paano po naging iba? Ang Pilipinas daw po, handa ang kanilang receiving system. At saka, narinig ko na may espesyal na programa sila para sa trabaho ng mga Ukrainian refugee. Higit sa lahat, hindi kami tinitingnan ng mga Filipino ng may awa lang. Tinitingnan nila kaming parang kasamahan na pwedeng bumangon kasama nila. Tumagos ang salitang iyon sa aking puso. Kasama. Hindi may awa. Alam ko kung gaano kahalaga ang pagkakaiba na iyon. Habang nagtatrabaho sa ospital, nakakita ako ng hindi mabilang na tao mula sa mga charity organization. Mababait sila, ngunit mayroon silang tingin ng pagkaawa sa amin. Parang tinitingnan lang kami bilang object na kailangan nilang tulungan. Kung gayon, mayroon na bang nakapunta talaga sa Pilipinas? Sa tanong ko, kinuha ng isang babae ang smartphone niya at ipinakita sa akin. Tingnan niyo po ito. Siya po, nakapunta sa Pilipinas noong nakaraang taon. Nakatira na po siya ngayon malapit sa Maynila. May litrato ng isang babaeng Ukrainian sa screen. Magandang apartment, nakangiti ng masaya, at isang lalaking Filipino na nakatayo sa tabi niya. Dinala niya ang dalawa niyang anak. At ang community daw doon, inaalagaan talaga ang mga bata. Pinag-aaral pa raw sa Filipino school. Ipinakita niya ang isa pang litrato. Siya naman, nakapagtrabaho sa isang kumpanya ng IT. Nag-aral ng Filipino. At ngayon, team leader na raw siya. Hindi ako nakapagsalita. Hindi ito panaginip. Ito ay isang aktwal na nangyayari. Nang gabing iyon, kinuha ko ang smartphone ko sa loob ng tolda at binuksan ang app. Nag-type ako ng Pilipinas sa search bar at lumabas ang 10 channel. Filipino Community, Pilipinas Job Info, Aral Filipino Room, Kultura ng Pilipinas. Pumasok ako sa channel na may pinakamaraming miyembro. Mahigit 30,000 na pala ang miyembro nito. Araw-araw, may mga bagong post na umaakyat, job ad, paraan ng pag-apply ng visa, mga materyales sa pag-aaral ng Filipino, at maging ang mga Filipino recipes. Sa mga comment, walang tigil ang tanong at sagot. Gaano po kalamig sa Pilipinas? Maaari po bang dalhin ang mga bata at ipasok sa paaralan? Kahit wala akong alam na Filipino, makakakuha ba ako ng trabaho? At ang mga taong nakarating na sa Pilipinas ay nagbibigay ng matulungin na sagot. Mainit, pero maaliwalas ang hangin. Okay lang po. Opo, talagang pinahahalagahan ng Pilipinas ang edukasyon. Hindi rin ako marunong ng Filipino noong una. Pero kaya ko na ang basic conversation ngayon. Huwag kang susuko. Ilang oras akong nagbasa ng channel na iyon. Habang binabasa ko, lalo akong nagising sa katotohanan na
Ang Pilipinas ay hindi lang isang geographical na lugar. Ito ay ang bagong pangalan ng pag-asa. Ito ay isang lugar na nagpapakita sa mga taong nawalan ng lahat dahil sa digmaan na maaari silang magsimulang muli. Kinabukasan, kinausap ko si Alexander, ang pinuno ng camp. Alexander, ang daming nag-uusap tungkol sa Pilipinas ang mga babae rito. Gaano na ba karami ang nakapunta roon? Tumango siya. Marami-rami na. Sa camp na ito lang, mga 20 na ang umalis patungong Pilipinas nitong huling 6 na buwan. 20 na katao? Opo. Gumawa kasi ang gobyerno ng Pilipinas ng espesyal na programa para sa mga Ukrainian refugee. Nakakamangha talaga. Naging matagumpay ba sila? Kumusta ang buhay nila? Ngumiti si Alexander. Karamihan, maayos ang kalagayan. Nagpapadala sila minsan ng message. At mukhang nag-adjust na raw sila sa buhay doon. Siyempre, may paghihirap. Pero, mas maganda ang kalagayan doon kaysa rito. Dahan-dahan akong tumango. Nang hapong iyon, pumunta akong muli sa lugar kung saan nagtitipon ang mga babae. Sa pagkakataong ito, ako ang unang nagtanong, paano po ba ang proseso para makapunta sa Pilipinas? Gusto kong malaman ang konkretong paraan. Nagningning ang mga mata ng mga babae. Para silang nakakita ng kasamahan. Una po, kailangang mag-aral ng kaunting Filipino. Kahit basic conversation lang. At kung gusto ninyong magtrabaho, may advantage po kung may qualification o experience kayo. Sinabi ko ang katotohanan na ako ay isang nurse. Ako po ay isang nurse. Maaari kaya akong makapagtrabaho sa ospital sa Pilipinas? Lumaki ang mata ng isang babae. Nurse po kayo? Kung gayon, perpekto. Kailangan daw ng Pilipinas ng medical staff. Kung ma-acknowledge lang ang qualification ninyo, makakakuha kayo ng trabaho agad. Sa sandaling narinig ko iyon, bumilis ang tibok ng puso ko. Baka posible talaga. Isang bagong simula. Ang pagtanggap sa buhay na walang mikhail. At ang pagsisimula ng panibagong buhay. Ang pag-asang magagawa ko iyon sa Pilipinas ay dahan-dahang namumuo. Dr. Reyes. At ang aral ng utang na loob. Tapos na ang 1 linggo sa refugee camp. At bumalik ako sa ospital. Ngunit ganap na nagbago ang aking puso. Lalo akong naging kuryoso tungkol sa Pilipinas at gusto kong malaman ang mas marami pa. Kahit habang nagtatrabaho sa ospital, sinusuri ko ang channel kapag may pagkakataon. Isang araw, may dumating na espesyal na bisita sa ospital. Filipino Medical Aid Team. Nagpatawag ng emergency meeting ang direktor ng ospital. Mga kasamahan, may magandang balita. May mga doktor at nurse mula sa Pilipinas ang dumating. Tutulong sila sa ating ospital. Sa loob ng 3 buwan, bumukas ang pinto ng meeting room. At pumasok ang 5 Filipino. Magalang silang bumati at isa-isang nagpakilala. Ang isa sa kanila ay si Dr. Kenneth Reyes. Siya ay mukhang nasa bandang late 30s at matatas mag-Ingles. Mabuhay! Ako si Dr. Kenneth Reyes. Nagmula ako sa Manila at dumating dito para tulungan ang Ukraine. Isang karangalan na makatrabaho kayo. Naramdaman ko ang sinseridad sa kanyang tingin. Hindi ito pag-awa o obligasyon, kundi isang pusong handang tumulong. Pagkatapos ng meeting, tinawag ako ng direktor ng ospital. Natalia, gusto kong makatrabaho mo si Dr. Reyes. Ikaw kasi ang pinakamahusay mag-Ingles. Malugod ko itong tinanggap. Kinabukasan, nagsimula kaming magtrabaho nang magkasama ni Dr. Reyes. Talaga namang kahanga-hanga siyang doktor. Masusing sinuri niya ang bawat pasyente at pinansin ang bawat maliit na detalye. Isang araw, inoperahan namin ang isang kabataang sundalo na malubhang nasugatan. Grabe ang bali ng buto sa binti at tumagal ng ilang oras ang operasyon. Hindi nawala ang konsentrasyon ni Dr. Reyes at ginawa niya ang kanyang pinakamahusay hanggang sa matapos. Pagkatapos ng operasyon, nagpahinga kami sa lounge. Nagtanong ako sa kanya, Dr. Reyes,
Bakit po kayo nagpunta sa malayong lugar na ito? Marami rin kayong ginagawa sa Pilipinas. Huminga siya ng kape at sumagot. Naranasan din namin ang mga matitinding pagsubok noon. Mga bagyo, lindol, at martial law. Noong panahong iyon, maraming bansa ang tumulong sa amin. Ngayon, naniniwala ako na turn naman namin para tumulong. Iyan ang tinatawag naming utang na loob, debt of gratitude. Pero matagal na po iyon, hindi ba? Mayaman na ang Pilipinas ngayon. Umiling si Dr. Reyes. Hindi. Hinding-hindi namin malilimutan ang panahong naghihirap kami. Kaya kailangan naming tumulong. Ang kanyang mga salita ay tumagos ng malalim sa aking puso. Ang mga Filipino ay hindi nalilimutan ang nakaraan at sinusubukang suklian ang tulong na natanggap nila. Alam ko kung gaano kadakila ang pusong iyon. Ilang araw ang lumipas, nag-alok si Dr. Reyes sa akin. Natalia, gusto mo bang sumama sa medical mission sa silangang bahagi? Narinig ko na kailangan din doon ng tulong. Walang pag-aatubili akong pumayag. Sa totoo lang, may isa pa akong dahilan. Nagtataka ako sa kwento ng isang nayon sa silangan na narinig ko sa refugee camp ang nayon na nanonood ng Pinoy teleserye gamit ang generator. Sumakay kami sa truck na puno ng gamit medikal at nagtungo sa silangan. Mahirap ang daan, kailangan naming umikot sa mga kalsadang nasira ng pambobomba at dumaan ng maraming beses sa checkpoint. Ilang oras kaming naglakbay at dumating sa isang maliit na nayon. Puno ang nayon ng mga bakas ng digmaan, mga gumuhong gusali, inabando ng sasakyan, at mga taong pagod na pagod. Ngunit may ningas pa rin sa kanilang mga mata. Sinalubong kami ni Petro, ang punong nayon. Salamat po sa inyong pagdating. Walang doktor dito, kaya marami ang naghihirap. Nagtayo kami ng temporary clinic sa community center ng nayon. Agad na nagsimulang pumila ang mga pasyente. Nang magtatanghali, inanyayahan kami ni Petro sa hapunan. Simple lang, pero kumain tayo ng magkasama. Pumunta kami sa community kitchen ng nayon. Mga 20 tao na ng nayon ang nagtipon doon. Pagkatapos ng simpleng pagkain, nagtipon ang mga tao sa harap ng telebisyon sa isang sulok. Nagulat ako. May telebisyon sa lugar na ito na walang kuryente? Ngumiti si Petro at nagpaliwanag. Maaari kaming manood ng mga 2 oras sa isang araw sa pamamagitan ng pagpapaandar ng generator. Ito lang ang tanging libangan ng nayon. Pinaandar niya ang switch ng generator at agad na umilaw ang telebisyon. Tiningnan ko ng mabuti ang telebisyon. Lumang modelo ito, ngunit malinaw ang brand logo ng isang sikat na kumpanya. Gaano na po katagal iyang TV? Mahigit 20 taon na. Binili ko ito noong bata pa ako. Di samantong taon na. Gumagana pa rin? Nagningning ang mata ni Petro. Hindi ito nasira kahit minsan. Kahit noong tinamaan ng kanyon ang kalahati ng bahay ko noong digmaan, hindi ito nasaktan. Idinagdag ng isang lola na nasa tabi. Ang mga gawa sa bansang iyon ay totoo. Kahit mahirap kami, kahit may digmaan, hinding-hindi ito nasisira. Naramdaman ko ang matinding damdamin sa salitang iyon. Hindi lang ito tungkol sa produkto. Ito ay isang simbolo ng tiwala. Ito ay pangako ng bansa sa mga taong Ukrainian. Hindi masisirang produkto, mapagkakatiwala ang kalidad, at mananatili hanggang sa huli. Agad na nagsimula ang isang Pinoy teleserye sa screen. Nakasubtitle ito sa kanilang wika, at nanood ang mga tao ng may konsentrasyon. Ito ay 1 oras para makatakas mula sa madilim na realidad at makaranas ng ibang mundo kahit sandali lang. Umupo si Dr. Reyes sa tabi ko at nagsabi, "Hindi ka panipaniwala na ang TV na iyan ay mahigit 20 taon na. Talagang kahanga-hanga. Mahalaga ang kalidad. Pero mas mahalaga ang pagtupad sa pangako. Ang mga gumawa ng mga produktong iyon ay may responsibilidad sa ginawa nila." Tumango ako ng gabing iyon. Nanood ako ng Pinoy teleserye kasama ang mga tao sa nayon. Ang tunog ng digmaan ay narinig sa malayo. Ngunit sa sandaling iyon, lahat sila ay payapa. Ang mga bayan ng Pilipinas sa teleserye
ang mga tao, ang pang-araw-araw na buhay. Hindi ko alam kung gaano ko iyon kinaiinggitan. Ligtas na kalye na walang pambobomba, mga taong naglalakad, habang nakangiti, iyon ang nawala sa amin. Nang matapos ang teleserye, at umalis ang mga tao isa-isa, may isang kabataang babae na lumapit sa akin. Doktora, gusto ko ring pumunta sa Pilipinas. Ano po ang gagawin ko? Tiningnan ko ang kanyang mga mata. Puno iyon ng pagkadesperado at pag-asa. Inaalam ko pa. Gusto mo bang mag-imbestiga tayong magkasama? Masigla siyang ngumiti. Nang gabing iyon, napagtanto ko. Ang Pilipinas ay hindi lang isang bansa para sa mga taga-Ukraine. Ito ay isang patunay na maaari silang bumangon muli. At ito ang ibang pangalan ng pag-asa. At ako mismo, gusto kong kumapit sa pag-asa na iyon. Ang pag-aaral ng Filipino at ang pagdating ni Alexandra. Pagbalik ko mula sa nayon, ganap na akong nagbago. Ang kuryosidad ko sa Pilipinas ay naging malapit na sa obsession at naging pang-araw-araw na gawain ang pagsuri sa channel gabi-gabi. Pagkatapos ng trabaho sa ospital, umuuwi ako. Nagsisindi ng kandila at tinitingnan ang smartphone ko. Sinimulan kong mag-download at manood ng Pinoy teleserye at nag-install ng Filipino language learning app. Kumusta? Salamat po. Ako si Natalia. Ginaya ko ang aking mahinang pagbigkas at unti-unti akong nag-aral ng Filipino. Siyempre, hindi ito madali. Magkaiba talaga ang writing system. Ngunit hindi ako sumuko. Naniniwala akong makakaya ko ito kung mag-aaral ako ng paunti-unti araw-araw. Isang araw, sa break time sa ospital, nagtanong ang kasamahan kong nurse na si Irina. Natalia, anong ginagawa mo nitong mga araw? Palagi kang nakatingin sa phone mo. Medyo nag-atubili ako. Tapos nagsabi ng totoo. Nag-aaral ako ng Filipino. Filipino? Bakit? Pupunta ka sa Pilipinas? Lumaki ang mata ni Irina. Talaga? Sumama ka na rin sa trend na iyan. Hindi ko ito matatawag na trend. Pero seryoso akong nag-iisip. Hinila ni Irina ang upuan niya at umupo sa tabi ko. Narinig ko rin. Sikat daw ang Pilipinas sa mga babaeng Ukrainian ngayon. Pero nurse ka, hindi ba? Kailangan ka rito. Bakit gusto mong umalis? Bumuntong hininga ako. Wala akong makitang pag-asa rito kung saan araw-araw ay nakikita ko ang kamatayan. Pero iba ang Pilipinas. Sa tingin ko, doon posible ang isang bagong simula. Hinawakan ni Irina ang kamay ko. Naiintindihan ko. Minsan, naiisip ko rin na gusto kong umalis dito. Kung gayon, mag-imbestiga ka rin tungkol sa Pilipinas. Mataas daw ang demand sa mga nurse doon. Ngumiti si Irina. Pag-iisipan ko. Pero hindi ba't napakahirap ng Filipino? Mahirap. Pero hindi imposible. Gawin lang ng paunti-unti araw-araw. Simula ng araw na iyon, nagsimula na rin si Irina na mag-aral ng Filipino kasama ako. Tuwing break time, nagbabatian kami sa Filipino at minsan ay nagtatawanan kami. Masyadong awkward ang aming pagbigkas. Ngunit masaya ang panahong iyon dahil nakatakas kami sa bigat ng digmaan. Kahit sandali lang. Isang gabi, muli akong bumisita sa refugee center sa Kyiv. Narinig ko kasi na may gathering doon para manood ng Pinoy teleserye. Pagdating ko sa center, may mga 20 babae na nagtipon sa isang silid-aralan. Nanood sila ng teleserye na nakaproject sa dingding gamit ang maliit na projector. Tahimik akong umupo sa likuran. Ang screen ay nagpakita ng isang bayan sa Pilipinas. Magandang kalsada, maliwanag na mga streetlight, at mga babaeng naglalakad ng mag-isa kahit hating gabi. Nakakagulat na eksena iyon. Dahil imposible itong isipin para sa amin ngayon, ang pangunahing karakter sa teleserye ay nakipagkwentuhan sa kaibigan sa cafe, nagtrabaho sa ospital, at kumain ng hapunan kasama ang pamilya. Napaka-ordinaryong buhay, ngunit parang panaginip sa amin. Nang matapos ang teleserye, nagsalita ang isang babae. Ang ganda ng ospital na nakita natin doon, hindi ba? Iba talaga sa ospital natin. Idinagdag ng isa pa. At saka,
May kuryente sila palagi. Dito, hindi natin alam kung kailan mawawala. Higit sa lahat, mukhang ligtas. Isang lugar kung saan pwede kang matulog sa gabi nang walang takot sa pambobomba. Habang pinakikinggan ko ang kanilang usapan, tumango ako. Hindi luho ang kinaiinggitan nila, kundi ang simpleng pang-araw-araw na buhay. Kuryente, tubig, kaligtasan, kapayapaan, mga bagay na inakala nating normal bago ang digmaan. Nang matapos ang gathering, kinausap ko ang organizer. Siya ay isang babae na nasa bandang early 40s at nag-iisang nagpapalaki ng 2 anak. Bawat linggo po, nagkakaroon kami ng gathering na ganito. Sa panonood ng teleserye, kahit paano, gumiginhawa ang pakiramdam ng mga tao. Hindi ba't oras ito para makatakas mula sa realidad? Pero bakit Pinoy teleserye pa ang pinili? Medyo nag-isip siya bago sumagot. Masyadong glamorous ang mga American drama. Malayo sa amin. Pero iba ang Pinoy teleserye. Nararamdaman namin na nakaranas din sila ng paghihirap. Pero nalampasan nila iyon. Sa anong paraan? Sa teleserye, nakikita namin ang kahalagahan ng pamilya, community consciousness, at ang kultura ng pagtutulungan. Iyan ang nawala sa amin mula nang magsimula ang digmaan. Bawat isa ay nagpupumilit na mabuhay. Pero ang Pilipinas, iba ang tingin. Kahit sa teleserye, buhay pa rin ang kultura ng pamumuhay ng magkasama. Lubos akong nakiramay sa sinabing iyon. Totoo, mayroon kaming kultura ng community bago ang digmaan. Pero ngayon, bawat isa ay nagpupumilit na mabuhay. Ngunit ang Pilipinas, kahit sa teleserye, buhay pa rin ang kultura ng pamumuhay ng magkasama. Gusto mo rin bang pumunta sa Pilipinas? Walang pag-aatubili siyang sumagot. Siyempre, gusto kong lumaki ang mga anak ko habang naririnig ang tunog ng kampana ng paaralan. Hindi ang tunog ng pambobomba. Ang Pilipinas, hindi ba't binibigyan nila ng halaga ang edukasyon? Sa tingin ko, mabibigyan ko ng mas magandang kinabukasan ang mga anak ko. Nagpaplano na ba kayo? Opo. Nag-aaral ako ng Filipino at inaalam ang mga proseso. Hindi ito madali, pero hindi ako susuko. Habang pauwi, marami akong naisip. Ang Pinoy teleserye ay hindi lang entertainment. Ito ay isang bintana na nagbibigay ng panaginip sa mga taong pagod na sa digmaan. Ang mundo sa likod ng screen. Ang payapang araw-araw na buhay. Ang ligtas na kalye. Iyon ang kinabukasan na gusto namin. Nang gabing iyon, humiga ako sa kama at tumingin sa kisame. Naalala ko si Mikhail. Ano kaya ang sasabihin niya kung buhay pa siya? Siguro, susuportahan niya ako. Natalia. Pumunta ka sa lugar kung saan ka magiging masaya. Pinunasan ko ang aking luha at nagdesisyon. Pupunta ako sa Pilipinas. Magsisimula ako ng panibago. Sigurado akong iyon din ang gusto ni Mikhail. Ang tiyak na daan at ang pagsasama-sama. Kinabukasan, may dumating na espesyal na balita sa ospital. Magbibigay daw ang gobyerno ng Pilipinas ng malaking tulong medikal sa Ukraine. Nagpatawag ng meeting ang direktor ng ospital. Mga kasamahan. May magandang balita. May mga gamot at medical equipment ang ipinadala mula sa Pilipinas. Darating ito mamayang hapon. Nagsaya ang mga nurse at doktor. Naghihirap kasi kami sa kakulangan ng gamot sa loob ng ilang buwan. Madalas, wala kaming magawa kundi panoorin ang paghihirap ng mga pasyente dahil pati ang basic pain reliever ay naubusan na. Nang hapon, dumating sa ospital ang isang malaking truck. Puno ito ng mga kahon at lahat ay nakasulat sa Filipino. Si Dr. Reyes ang nag-interpret para sa amin. Nandito po ang antibiotic, pain reliever, disinfectant, at surgical tools. Pinagsama-samang pondo ito ng gobyerno ng Pilipinas at ng mga private organization. Binuksan namin ang mga kahon at humanga. Lahat ay bago at mukhang may magandang kalidad. Sapat din ang expiration date. Umiyak ang isang nurse. Ngayon,
Maaari na nating gamutin ng maayos ang mga pasyente, sabi ni Dr. Reyes. Hindi nakakalimutan ng mga Filipino ang Ukraine. Patuloy ang pagdating ng tulong. Uminit ang puso ko sa salitang iyon. Hindi lang sa salita tumutulong ang Pilipinas. Nagpapakita sila ng aksyon. Ilang araw ang lumipas. Muli akong sumama kay Dr. Reyes sa silangang bahagi sa pagkakataong ito para ihatid ang mga gamit medikal na ipinadala mula sa Pilipinas. Pagdating namin sa Nayon, sinalubong kami ng mga taga-Nayon. Masayang sinalubong kami ni Punong Nayon Petro. Salamat po sa inyong pagbalik. Ano po ang dala ninyo ngayon? Ibinaba ni Dr. Reyes ang mga kahon mula sa truck. Mga gamot at pagkain po na ipinadala mula sa Pilipinas. Gamitin po ninyo nang magkasama ang mga taga-Nayon. Nanlambot ang mata ni Petro. Talaga? Hindi kami nakakalimutan ng Pilipinas. Ipinamahagi namin ang mga supplies sa village hall. Nakatanggap ng gamot ang mga matatanda at nutritional supplement naman ang mga bata. Umiyak ang mga ina habang tumatanggap ng milk powder at diapers. Lumapit sa akin ang isang batang ina. Doktora, pakisabi po sa mga Filipino na lubos kaming nagpapasalamat. Ang supplies na ito ay nagligtas sa buhay ng aming anak. Hinawakan ko ang kamay niya. Ipaparating ko po. Nang matapos ang pamamahagi, nakita ko ang isang kakaibang eksena sa isang sulok ng Nayon. Ilang kabataang lalaki ang may hawak na smartphone at masusing nanonood ng kung ano. Nang lumapit ako, nalaman kong nakikinig sila sa Filipino language lecture. Nag-aaral din ba kayo ng Filipino? Tumingin sa akin ang isang binata. Opo. Naghahanda kami para magtrabaho sa Pilipinas. Magtrabaho? Opo. Gumawa daw ang gobyerno ng Pilipinas ng espesyal na programa para sa trabaho ng mga refugee. Naghahanap daw sila ng mga tao na magtatrabaho sa IT at construction field. Idinagdag ng isa pang binata, ako po ay isang programmer. Plano kong mag-apply sa isang IT company sa Pilipinas. Kung marunong lang daw kami ng kaunting Filipino, may chance daw. Nagulat ako. Hindi lang ito tungkol sa kasal o paglikas. Mayroon ding daan para makapunta sa Pilipinas sa pamamagitan ng trabaho. Kung gayon, saan kayo nag-aaral ng Filipino? Online lecture po. Maraming free lecture sa app. Ang mga taga-Ukraine na nakatira sa Pilipinas, nagvo-volunteer po para magturo. Naramdaman ko ang pag-asa sa salitang iyon. Ang Pilipinas ay hindi isang panaginip. Ito ay isang realidad. Isang lugar na maaari mong puntahan kung maghahanda ka at magsisikap. Nang gabing iyon, kumain ako ng hapunan kasama si Dr. Reyes sa Village Hall. Simple lang ang pagkain, ngunit mainit ang aming puso. Pagkatapos kumain, nagtanong ako kay Dr. Reyes. Dr. Reyes, marami po bang refugee mula sa Ukraine sa Pilipinas? Paparami ng paparami. Noong una, kaunti lang pero ngayon, mayroon ng daan-daang tao. Karamihan, maayos ang pag-adjust. Ano po ang karaniwan nilang ginagawa? Iba-iba. May nagtatrabaho sa mga kumpanya, may nagpapatakbo ng restaurant, at may nagtuturo ng wika sa mga paaralan. Tinatanggap sila ng maayos ng mga Filipino, kung gayon. Ang nurse na tulad ko, maaari bang magtrabaho? Direktang tumingin sa aking mata si Dr. Reyes. Siyempre, kailangan ng Pilipinas ng medical staff. Kung ma-acknowledge lang ang qualification mo, makakakuha ka ng trabaho agad. Interesado ka ba? Medyo nag-atubili ako. Tapos nagsabi ng totoo. Opo. Seryoso akong nag-iisip. Magandang desisyon. Tutulungan kita. Bibigyan kita ng kinakailangang impormasyon at contact number. Sa sandaling iyon, sumayaw ang puso ko. Posible talaga ito. Ang daan patungong Pilipinas ay nakabukas na sa harap ko, pauwi. Habang nakatingin ako sa labas ng bintana, naisip ko, hindi lang material na tulong ang ibinigay ng Pilipinas sa Ukraine. Nagtanim sila ng pag-asa, nagbigay sila ng tiwala na maaari silang bumangon muli. At ako,
Gusto kong kumapit sa pag-asa na iyon. Gusto kong tanggapin ang buhay na wala si Mikhail at magsimula ng panibago sa Pilipinas. Nang gabing iyon, humiga ako sa kama at binuksan ang Filipino language app. Gusto kong magsimula ng panibago. Ginaya ko ang aking mahinang pagbigkas at unti-unti kong ginawa ang aking kinabukasan. Ang kinabukasan na may pangalang Pilipinas. Ang pag-aaral kay Professor De La Cruz at ang realidad. Ilang araw bago umalis si Dr. Reyes pabalik sa Pilipinas, nagbigay siya sa akin ng isang espesyal na mungkahi. Natalia, may profesor ng Philippine Studies sa Kyiv University. Sa tingin ko, makakabuti kung makikita mo siya. Malaking tulong ang pag-unawa sa kasaysayan at kultura ng Pilipinas. Malugod akong pumayag. Gusto ko pa ring malaman ang mas marami tungkol sa Pilipinas. Ilang araw ang lumipas, bumisita ako sa Kyiv University. Kahit nasira ang bahagi ng gusali dahil sa digmaan, patuloy pa rin ang pagtuturo. Ang research room ni Professor Mykola de la Cruz ay nasa sulok ng isang palapag. Kumatok ako sa pinto. At binuksan iyon ng profesor, na mukhang nasa early 60s. Ikaw si Natalia, hindi ba? May contact na ako kay Dr. Reyes. Halika. Puno ng aklat ang research room. Ang dingding ay puro bookshelves. At may mga aklat din na nakasalansan sa desk. Marami sa mga aklat na iyon ay tungkol sa Pilipinas. Umupo ka. Gusto mo ba ng tsaa? Hindi po, salamat. Maraming salamat po sa paglalaan ng oras. Umupo ang propesor sa upuan niya at nagsalita. Narinig ko kay Dr. Reyes na nag-iisip ka tungkol sa Pilipinas. Mayroon ka bang katanungan tungkol sa Pilipinas? Medyo nag-isip ako at nagtanong. Profesor, bakit po napakaraming tao ang interesado sa Pilipinas? Hindi Amerika o Europa? Ngumiti si Professor De La Cruz. Magandang tanong iyan. Ang sagot ay nasa kasaysayan. Kinuha niya ang isang lumang litrato mula sa bookshelf. Tingnan mo ito. Nang buksan niya ang photo album, may lumabas na black and white photo, sira-sirang syudad, gumuhong gusali, at mga batang payat kahawig na kahawig ng Ukraine ngayon. Ito ang Maynila pagkatapos ng World War II, noong Battle of Manila. Ngunit hindi lang iyon. Dumaan din sila sa malalaking kalamidad, bagyo, at panahon ng martial law. Huminga ako ng malalim. Maynila iyan? Opo. Sa bawat pagsubok, halos nawawasak ang Pilipinas. Ngunit ngayon, tingnan mo. Binuksan ng propesor ang computer niya at nagpakita ng litrato ng modernong Maynila. Nagliliwanag na skyscraper, magandang kalsada, maliwanag na ilaw ganap na kaiba sa litrato pagkatapos ng digmaan. Paano naging posible ang ganitong pagbabago? Sumagot si Professor De La Cruz ng seryoso. Maraming dahilan, ngunit ang pinakamahalaga ay tatlo. Una, ang diwa ng bayanihan. Pinahahalagahan ng mga Filipino ang community. Nagtutulungan sila para itayo ulit ang bansa. Tumango ako. Pangalawa, ang pag-asa at pananampalataya. Hindi sila sumuko, naniniwala sila sa mas magandang kinabukasan. Tumigil ng kaunti ang propesor bago nagpatuloy. Pangatlo, ang kanilang katatagan, resilience. Natuto sila sa bawat kalamidad at digmaan, at bumangon sila ng mas malakas. Kinain ko ang mga salitang iyon. Bayanihan, pag-asa, katatagan. Mga bagay na kailangan din ng Ukraine. Natalia, hindi aksidente na interesado ang mga tao sa Pilipinas. Ang Pilipinas ay ang mukha natin kung magtatagumpay tayo. Ito ay isang buhay na patunay na maaari tayong bumangon muli. Kahit pagkatapos ng digmaan, ang mga salitang iyon ay tumagos nang malalim sa aking puso. Ang Pilipinas ay hindi lang isang developed country. Ito ay isang bansa na nakaranas ng parehong sakit. Ngunit nalampasan iyon. Profesor, paano pinahahalagahan ng Pilipinas ang alaala ng digmaan at paghihirap? Hinding-hindi nila nalilimutan. Ipinapasa nila sa susunod na henerasyon. Ngunit hindi sila nananatili sa nakaraan. Ginawa nilang lakas para sa pag-unlad ang sakit na iyon. Kung gayon,
Maaari ring ganoon ang Ukraine? Direktang tumingin sa aking mata ang propesor. Siyempre. Ngunit aabutin ito ng panahon at kailangan ang pagsisikap ng mga batang henerasyon na tulad mo. Sandali akong natahimik. Tama ang propesor. Maaaring bumangon muli ang Ukraine. Ngunit wala akong tiwala na makikita ko ang prosesong iyon dito. Masyado na akong pagod. Propesor, magiging tapat ako. Gusto kong pumunta sa Pilipinas. Napakahirap na po ng patuloy na pagtitiis dito. Tumango ang propesor. Naiintindihan ko. Walang sinuman ang dapat magtago sa iyo. May karapatan ang bawat isa na mangarap ng mas magandang buhay. Ngunit nakakaramdam ako ng guilt na parang tumatakas ako. Hindi ka tumatakas. Ito ay survival. At sino ang nakakaalam? Baka ang mga natutunan mo sa Pilipinas ay maibabalik mo sa Ukraine sa huli. Kinuha ng propesor ang isang calling card mula sa drawer ng desk. Ito ang kaibigan ko na nasa Maynila. Isang propesor din sa isang unibersidad doon. Kontakin mo siya kapag nakarating ka sa Pilipinas. Malaking tulong siya. Naluha ako. Habang tinatanggap ang calling card. Maraming salamat po. Mabuting kapalaran, Natalia. At huwag mong kalimutan ang Ukraine. Habang papalabas ako sa unibersidad, marami akong naisip. Ang Pilipinas ay salamin ng Ukraine. Ang mukha natin kung magtatagumpay tayo. Ngunit hindi ko mahintay ang prosesong iyon dito. Kailangan kong mabuhay ngayon. Sa Pilipinas, ang pag-iingat at ang pag-aaral kay Alexandra. Ilang araw matapos kong makita si Professor De La Cruz, sinimulan ko na ang seryosong paghahanda para sa Pilipinas. Nangolekta ako ng impormasyon sa information channel at nag-invest ng mas maraming oras sa pag-aaral ng Filipino. Ngunit habang tumatagal, lumabas ang mga komplikadong problema. Isang gabi, tinawag ako ng nagmamadali ng kasamahan kong si Irina. Natalia. Grabe! Kilala mo ba si Olga? Iyong nagsabing pupunta sa Pilipinas noong nakaraang taon? Oo. Kilala ko. Bakit? May message siyang ipinadala ngayon. Na-scam daw siya sa proseso sa Pilipinas. Recruitment agency daw ang nanloko sa kanya. Nanlamig ang mukha ko. Ipinakita ni Irina ang smartphone niya. Message iyon ni Olga. Sabi nila, magbibigay sila ng magandang trabaho. Pero sa totoo, hindi pala. Kinuha lang ang pera ko at nawalan na ng kontak. Wala na akong mapupuntahan ngayon. Nagulat ako. Hindi pala lahat ay pag-asa ang Pilipinas. Madalas ba itong nangyayari? Tumango si Irina. Kung titingnan mo ang channel, may mga warning post. Mag-ingat sa mga scammer. Agad kong binuksan ang app. Talagang maraming warning post. Huwag na huwag gamitin ang agency na ito. Magduda ka sa mga humihingi ng pera muna. Pinawisan ako. Masyado akong naging naive. Akala ko, madali lang ang Pilipinas. At hindi ko masyadong isinasaalang-alang ang mga panganib. Kinabukasan, bumisita ako sa isang Filipino language school sa Kyiv. Gusto kong marinig ang kwento ng mga taong talagang naghahanda para sa Pilipinas. Ang paaralan ay nasa ikalawang palapag ng isang maliit na gusali. Basag ang mga bintana dahil sa digmaan at tinakpan ng plastic sheet ngunit sa loob, may mga 15 students ang masusing nag-aaral. Sinalubong ako ni Maria, ang direktor. Tuloy po kayo? Nag-aaral po ba kayo ng Filipino? Opo. At gusto ko ring malaman ang mas marami tungkol sa Pilipinas. Ngumiti si Maria. Umupo ka. Bibigyan kita ng tsaa. Umupo kami sa isang maliit na opisina. Maria, gusto mo rin bang pumunta sa Pilipinas? Umiling siya. Nakapunta na ako. Nag-aral ako doon bilang exchange student 5 taon na ang nakalipas. Sa Maynila ako tumira ng 1 taon. Kung gayon, bakit ka bumalik? Nandito ang pamilya ko at gusto kong magturo ng Filipino sa mga tao. Bago magsimula ang digmaan, ginagawa ko lang ito bilang hobby pero ngayon ganap na itong nagbago. Paano nagbago? Tumingin si Maria sa labas ng bintana. Pagkatapos ng digmaan, dumami ng husto ang mga taong gustong mag-aral ng Filipino.
Gustong pumunta ng lahat sa Pilipinas. Pero ang ikinababahala ko ay ang maraming tao na pumupunta ng walang paghahanda. Walang paghahanda? Opo. Pumupunta sila ng walang alam sa Filipino at kultura ng Pilipinas. Mahirap mag-adjust kung ganoon. Kinabahan ako. Kung gayon, paano po ako maghahanda? Sumagot si Maria ng seryoso. Una, kailangang mag-aral ng Filipino kahit 6 months man lang. Sa level na kaya ang basic conversation. Pangalawa, kailangang intindihin ang kultura ng Pilipinas. Isang lipunan na nagbibigay halaga sa respeto at pakikisama. Pangatlo, kailangan mo ng mapagkakatiwalaang koneksyon. Nagsulat ako habang nakikinig. At ang pinakamahalaga, huminto ng kaunti si Maria bago nagpatuloy. Kailangan mong magkaroon ng realistikong ekspektasyon. Hindi paraiso ang Pilipinas. Mayroon din silang mga problema. At may mga bahagi na mahirap para sa mga dayuhan. Pero mas maganda iyon kaysa sa battlefield. Ganoon ang dapat mong isipin kapag pupunta ka. Malaking tulong sa akin ang mga salitang iyon. Nag-ilusyon ako. Inakala kong perpektong lugar ang Pilipinas. Ngunit iba pala ang realidad. Pagkatapos ng klase, nakipag-usap ako sa ilang students. Si Andre, 27 gulang, ay isang IT programmer. Nag-apply ako sa isang startup sa Cebu. Nagkaroon kami ng online interview at pumasa ako. Aalis ako sa susunod na buwan. Salamat. Marami ka bang inihanda? Nag-aral ako ng Filipino sa loob ng 6 months at nagbasa rin ako ng maraming aklat tungkol sa kultura ng Pilipinas at nakipagkonekta ako sa mga developer na nasa Maynila na. Malaki ang naitulong nila sa akin. Nang gabing iyon, habang pauwi, marami akong naisip. Ang Pilipinas ay pag-asa, ngunit may panganib din. Maaaring mabigo ako kung pupunta ako ng walang paghahanda. Ngunit kung maghahanda ako ng maayos, maaari rin akong magtagumpay tulad ni Andre. Nagdesisyon ako. Huwag akong magmadali. Mag-aaral muna ako ng Filipino ng 6 months, mag-aaral ng kultura, at magtatatag ng mapagkakatiwalaang koneksyon, at magkakaroon ako ng realistikong ekspektasyon. Hindi paraiso ang Pilipinas, ngunit ito ay isang lugar na magbibigay ng tsansa para sa isang bagong simula. Iyon ay sapat na. Dahil iyon lang ang gusto ko. Isang lugar kung saan ako makakalabas mula sa battlefield at mabubuhay ulit. Ang tulay ng bayanihan. Mula ng araw na iyon, mas maingat akong naghanda para sa Pilipinas. Formal akong nag-enroll sa paaralan ni Maria at pumasok sa klase ng 3 beses sa isang linggo. Hindi madali ang pagsasabay ng trabaho sa ospital at pag-aaral, ngunit hindi ako sumuko. Nag-aral ako ng Filipino ng 30 minuto bago pumasok sa umaga. Noong una, hindi ko pa nakasanayan ang script, ngunit pagkaraan ng ilang buwan, unti-unti na akong nakakabasa. Kumusta? Ako si Natalia. Ako ay isang nurse. Minsan, nakakatawa ang itsura ko habang nagsasanay magbigkas sa harap ng salamin, ngunit nagpatuloy pa rin ako. Habang nag-aaral ng Filipino, naging mas aktibo ako sa information channel. Nagtanong ako at binasa ang mga karanasan ng ibang tao. Habang ginagawa ko iyon, may isang kakaibang punto akong natuklasan. Nagtataka ako kung sino ang administrator ng pinakaaktibong channel, ang Filipino community. Ang channel na ito ay may mahigit 40,000 miyembro at daan-daang message ang umaakyat araw-araw. Organisado. Ang impormasyon. Ang administrator ay nagpakilala lang sa pangalang Alexandra at wala nang ibang impormasyon. Naging kuryoso ako. Sino kaya ang nagpapatakbo ng ganito kalaking channel? Isang ahensiya ba? O isang voluntaryo? Isang araw, naglakas loob akong magpadala ng personal message kay Alexandra. Kumusta? Ako si Natalia. Isang nurse na nagtatrabaho sa Kyiv at naghahanda para sa Pilipinas. Nagtataka po ako kung bakit ninyo pinapatakbo ang channel na ito, kaya nag-contact po ako. Kung may oras po kayo, maaari ba tayong mag-usap? Hindi ko inaasahang sasagutin niya, ngunit nakakagulat na sumagot siya pagkaraan ng ilang oras.
Kumusta, Natalia? Puwede ba tayong mag-video call? Mas maganda kung direkta tayong mag-uusap. Agad kong tinawagan siya. Ang babaeng lumabas sa screen ay mukhang nasa late 30s. May maliwanag siyang ngiti at mainit na tingin. Ang malinis na apartment na nakikita sa background ay nagsasabing nasa Pilipinas siya. Natalia, kumusta? Ako, si Alexandra. Nakatira ako ngayon sa Manila. Kumusta po? Una sa lahat, maraming salamat po sa pagpapatakbo ninyo ng channel. Malaki po ang naitulong sa akin. Ngumiti ng matamis si Alexandra. Wala po iyon. Marami rin akong natanggap na tulong noon, kaya oras na para ako naman ang magbigay. Paano po kayo nakarating sa Pilipinas? Medyo lumungkot ang ekspresyon niya. Dahil din sa digmaan. Nawalan ako ng asawa, at nag-isa akong nagpalaki ng 2 anak. Desperado ako. Kaya po kayo nakarating sa Pilipinas? Opo. Noong una, napakahirap talaga. Hindi ko alam ang wika, at napakalungkot ko. Kung gayon, paano po kayo nagtagumpay? Nakilala ko ang ibang babaeng Ukrainian na nasa Pilipinas. Malaki talaga ang naitulong nila sa akin. Sa pag-aaral ng Filipino, sa pag-adjust sa kultura, tumigil ng kaunti si Alexandra bago nagpatuloy. Noon ko napagtanto, kailangan nating magtulungan, sa halip na maghintay ng tulong. Kailangan nating gumawa ng sarili nating network. Kaya po ninyo ginawa ang channel? Opo. Nagsimula lang ito sa mga kaibigan na nagbabahagi ng impormasyon at nagpapayo. Pero kumalat ito at lumaki. Ngayon, may mahigit 40,000 miyembro na. Naantig ako. Hindi commercial ang channel na ito. Ito ay isang lugar na talagang ginawa para magtulungan. Alexandra, hindi po ba mahirap magpatakbo ng channel? Hindi madali ang mag-manage ng 40,000 tao ng mag-isa. Tumawa siya. Hindi ako nag-iisa. Mayroon kaming 15 operating staff. Lahat sila ay mga babaeng Ukrainian na nakatira sa Pilipinas. May kanya-kanya kaming ginagawa. May nagbibigay ng legal consultation, may gumagawa ng Filipino materials, at may nangongolekta ng job information. Lahat po ba kayo ay volunteer? Opo. Hindi kami tumatanggap ng pera. Sa halip, mas marami kaming nakukuha. Ang fulfillment ng pagtulong sa isa't isa. Nagsalita si Alexandra ng seryoso. Natalia, may isang bagay akong gustong sabihin sa iyo. Ang Pilipinas ay isang bansa ng opportunity, pero hindi ito paraiso. May mga bahagi rito na mahirap para sa mga dayuhan. Lalo na ang language barrier. Malaking problema talaga. Handa po ako. Pero kung maghahanda lang ng maayos, talagang kaya itong lampasan. Tulad ng ginawa ko. Noong una, wala akong alam na Filipino. Ngayon, nagtatrabaho na ako sa isang kumpanya sa Pilipinas. Talaga pong kahanga-hanga. Kaya mo rin. Lalo na kung nurse ka. Kailangan ng Pilipinas ng medical staff. Nagbahagi si Alexandra ng isang document sa screen. Ito ang proseso para sa nursing license recognition sa Pilipinas. Komplikado, pero hindi imposible. Binasa ko ang document ng maingat. Nakasulat doon ang detalyadong paghahanda ng documents, exam, at training. Napakahalaga ng impormasyong ito. Maraming salamat po. At isa pa, mag-ingat ka sa mga agency. Hindi lahat ay masama, pero marami ring scammer. Mayroon kaming trusted list sa channel, kaya gamitin mo iyon bilang reference. Opo, gagawin ko po. Pagkatapos ng video call, puno ng damdamin ang aking dibdib. Si Alexandra at ang operating staff ay nagboluntaryo para tulungan ang ibang tao nang walang naguutos. Sila ang naging hagdanan ng isa't isa, mga taong nawalan ng lahat sa digmaan. Ngunit hindi nawalan ng humanity. Ipinangako ko sa sarili ko na kapag nakapunta na ako sa Pilipinas, tutulungan ko rin ang ibang tao tulad nila. Kinabukasan, ikinuwento ko kay Irina ang usapan namin ni Alexandra. Nakakagulat na hindi commercial ang channel na iyon. Talagang nagtutulungan ang mga tao. Oo. Kaya mas mapagkakatiwalaan.
Dahil hindi para sa kita, kundi para talaga sa isa't isa. Hinawakan ni Irina ang kamay ko. Natalia, seryoso akong mag-iisip tungkol sa Pilipinas. Sana makapunta tayong magkasama, na magkasama tayong magiging lakas. Oo, mas maganda ang dalawa kaysa isa. Nang gabing iyon, humiga ako sa kama at nag-isip. Hindi na isang malabong panaginip ang Pilipinas. Naging isang konkretong plano ito, batay sa materials na ipinadala ni Alexandra. Gumawa ako ng step-by-step plan. Phase 1, 6 months ng intensive Filipino study. Phase 2, preparation para sa Philippine Nursing License Recognition Process. Phase 3, connection sa community sa Pilipinas. Phase 4, job. Visa application. Phase 5, departure. Kung magiging maayos ang lahat, makakapunta ako sa Pilipinas sa loob ng 1 taon. Siyempre, hindi ito madali, ngunit hindi rin ito imposible. At higit sa lahat, hindi ako nag-iisa. Kasama ko si Alexandra at ang operating staff, si Irina, at libu-libong tao na nangangarap ng parehong pangarap, ang bagong simula sa pulo ng pag-asa. Lumipas ang 1 taon. Ang 1 taon na iyon ay ang pinakamahirap at pinakamakahulugan na panahon sa aking buhay. Gumising ako ng alas 5 ng madaling araw-araw para mag-aral ng Filipino at nagpatuloy sa pag-aaral kahit pagkatapos ng trabaho sa ospital, sa Sabado at Linggo. Buong araw akong pumasok sa klase sa paaralan ni Maria. Nag-aral ako ng kultura, kasaysayan, at etiket ng Pilipinas. Noong una, gusto ko nang sumuko dahil napakahirap, ngunit nagawa kong magtiis dahil sa suporta ng community. Natalia, mahusay ka. Huwag kang susuko. Maraming encouragement message ang nagbigay lakas sa akin. Pagkaraan ng 6 months, pumasa ako sa Filipino language test. Sa level na kaya ko na ang basic conversation. Hindi ito perpekto, ngunit sapat na para makipag-usap at sa tulong ni Dr. Reyes. Nakakonekta ako sa isang university hospital sa Maynila. Ang ospital na iyon ay may programa para sa pagkuha ng mga dayuhang nurse. At priority daw ang mga refugee. Inihanda ko ang aking mga documents at nagkaroon ng online interview. Sa nanginginig na puso, nagpakilala ako sa Filipino at ipinaliwanag ang aking experience at ang dahilan kung bakit gusto kong magtrabaho sa Pilipinas. Nagtrabaho po ako sa Central Hospital sa loob ng 8 taon. Kahit noong digmaan, inalagaan ko po ang mga pasyente at nagtrabaho rin po ako kasama ng Filipino Medical Team. Gusto ko pong magsimulang muli sa Pilipinas at gusto ko pong tulungan ang mga pasyente gamit ang experience ko. Masusing pinakinggan ng mga interviewer ang kwento ko. At pagkaraan ng 1 linggo, nakatanggap ako ng notice of acceptance. Nang araw na iyon, umakyat ako sa bubong ng ospital at umiyak habang nakatingin sa langit, luha ng kagalakan. Sa wakas, posible na ang isang bagong simula. Nakatanggap din si Irina ng contact mula sa isang ospital sa Pilipinas sa parehong panahon. Nagdesisyon kaming magkasamang umalis. Habang naghahanda ako para sa pag-alis, marami akong naisip tungkol kay Mikhail. Nang tumayo ako sa harap ng kanyang libingan, sinabi ko sa kanya, "Mikhail, pupunta ako sa Pilipinas. Magsisimula ako ng bagong buhay. Hindi kita kinalilimutan. Kailangan ko lang mabuhay. Naniniwala akong iyon din ang gusto mo." Humangin at gumalaw ang mga dahon. Masakit din ang pamamaalam sa mga kasamahan ko sa ospital. Kami ay mga comrades na nagtiis sa digmaan at nagligtas ng maraming buhay ng magkasama. Natalia, mag-contact ka pa rin kahit nasa Pilipinas ka ha? At bumalik ka kapag bumangon na ulit ang Ukraine. Oo, hinding-hindi ko kayo kalilimutan. 1 araw bago ako umalis, nag-iwan ako ng huling message sa channel. Mga kasamahan, aalis ako patungong Pilipinas bukas. Maraming salamat sa tulong na natanggap ko sa loob ng 1 taon, lalo na kay Alexandra at sa operating staff.
Gusto ko ring mag-contribute sa community na ito kapag nakarating na ako sa Pilipinas. Sa mga naghahanda, huwag kayong susuko. Kayanin nyo rin. Daan-daang comment ang umakyat. Congrats! Ingat sa biyahe. Susunod din ako agad. Nagbigay ka ng lakas sa akin, Natalia. Maging masaya ka sa Pilipinas. At sa wakas, dumating na ang araw na iyon. Isang araw noong Agosto 2026, sumakay kami ni Irina sa eroplanong patungong Ninoy Aquino International Airport. Sa sandaling lumipad ang eroplano, tumingin ako sa labas ng bintana. Ang lupain ng Ukraine na unti-unting lumiliit, puno ng bakas ng digmaan, ngunit iyon pa rin ang aking inang bayan. Tumulo ang luha ko, ngunit wala akong pagsisisi. Paalam Ukraine, magkikita tayong muli balang araw. Ang oras ng paglipad ay 11 oras. Sa panahong iyon, binasa ko ang aking Filipino book at nanood ng documentary tungkol sa Pilipinas. Ninerbiyos ako, ngunit masaya, dahil pupunta ako sa bansang matagal ko nang pinapangarap. Nang lumapag ang eroplano sa NAIA, humampas ang puso ko ng malakas. Ang malinis na airport, ang maayos na facilities na nakikita ko sa labas ng bintana, ang tanawin na nakita ko sa teleserye, ay nasa harap ko pagkatapos ng immigration at makuha ang bagahe. Naghihintay na si Alexandra sa akin. Natalia, Irina, welcome. Niyakap namin ang isa't isa at umiyak. Hindi pa kami nagkikita ng personal. Ngunit parang pamilya na kami. Alexandra, maraming salamat talaga. Salamat sa iyo. Nakarating ako rito. Wala iyon. Ngayon pa lang ang simula. Gawin natin ng magkasama. Paglabas namin sa airport, huminga ako ng malalim ng hangin ng Pilipinas. Hindi amoy ng usok ng digmaan, kundi malinis na hangin. Ang naririnig ko ay hindi tunog ng pambobomba, kundi tunog ng kotse at tawa ng mga tao. Nagmaneho si Alexandra at dinala kami sa aming apartment. Napakaganda ng tanawin na nakikita sa bintana ng kotse. Matatayog na gusali, malilinis na kalye, at mga taong naglalakad ng payapa. Eksakto tulad ng nakita ko sa teleserye. Natalia, nakikita mo ba ang parke? Maraming tao ang nag-ehersisyo at nagde-date doon. Napakapayapa, hindi ako makapaniwala. Pagdating namin sa apartment, tiningnan ko ang loob ng kwarto. Maliit na studio type, ngunit malinis at mainit. May kuryente palagi, may tubig, at mabilis ang internet. Isang bagay na hindi maiisip sa Ukraine, sabi ni Irina. Dito, hindi na natin kailangang mag-alala tungkol sa pambobomba sa gabi, hindi ba? Oo. Matutulog lang tayo. Tumingin kami sa isa't isa at ngumiti at umiyak kami. Ang Lunas na nakarating na kami sa isang ligtas na lugar. Ang pag-asa para sa isang bagong simula at ang kalungkutan ng pag-iwan sa aming bayan. Naghalo ang lahat ng emosyon. Nang gabing iyon, binuksan ko ang bintana at tiningnan ang night view. Kumikinang na ilaw, tahimik na kalye, payapang gabi. Ito ang pang-araw-araw na buhay na matagal ko nang pinapangarap. Humiga ako sa kama at binuksan ang app. Nag-post si Alexandra ng larawan ng aming pagdating sa channel. Ligtas na nakarating sina Natalia at Irina. Suportahan natin sila sa kanilang bagong simula. Libu-libong like at comment ang umakyat. Congrats! Susunod din ako agad. Salamat sa pagbigay ng pag-asa. Maging masaya ka sa Pilipinas. Binasa ko ang bawat comment habang umiiyak. Hindi ito ang paglalakbay ko lang. Libu-libong tao ang kasamang nangangarap, kasamang naghahanda, at sumusuporta. At ipinangako ko, magtatatag ako ng maayos dito. At tutulungan ko ang ibang tao. Tulad ni Alexandra, magiging hagdanan ako ng iba. Sa labas ng bintana, nagbubukang liwayway na. Ang unang umaga ko sa Pilipinas, ang bagong simula, palayo sa dilim ng digmaan, patungo sa liwanag ng pag-asa. Mikhail, nakarating na ako ng ligtas. Magsisikap akong mabuhay dito. At balang araw, kapag bumangon na ulit ang Ukraine, ibabahagi ko ang natutunan ko. Isinara ko ang bintana at humiga sa kama.
At sa unang pagkakataon, natulog ako sa gabi na walang tunog ng pambobomba. Ang Pilipinas, isang malayong bansa, ngunit ngayon, ito na ang pinakamalapit kong kinabukasan. Kayo po ang naging pinakamalayo, ngunit pinakamalapit na pag-asa para sa amin. Salamat po, Pilipinas. Mga kaibigan, kumusta ang kwento ni Natalia? Ang matapang na pagpili ng isang babae na hindi nawalan ng pag-asa sa gitna ng digmaan at nagpatuloy patungo sa isang bagong simula. At ang bansang Pilipinas na nag-abot ng tulong sa babaeng iyon. Ang kwentong ito ay hindi lang kwento ng imigrasyon ng isang tao. Ito ay isang kwento ng magandang pagkakaisa, kung saan ang mga taong nawalan ng lahat dahil sa digmaan ay nagtutulungan at magkasamang bumabangon. At sa gitna nito, ang Pilipinas. Isang bansa na may karanasan ding bumangon mula sa paghihirap. Isang bansa na nagbibigay pag-asa sa mga tao ngayon. Tayo ang mapagmataas na mamamayan ng ganoong Pilipinas. Kung susuportahan ninyo kami sa pamamagitan ng pag-subscribe sa channel at pag-like, magkikita tayo ulit sa mas kawili-wiling mga kwento. Ito ang espesyal na Pinoy na naghahatid ng mga nakakaantig na kwento mula sa ibang bansa. Maraming salamat po.